Narito na ang mga news scoop ngayon. Dahil sa utang na 500 pesos, isa patay, isa sugatan sa pananaksak ng lasing na kamag-anak sa Negros Oriental. Lalaki na may history ng sakit sa pag-iisip sa Cagayan na naga, isa patay, 7 sugatan. Pag-alboroto ng Mayon Volcano sa Albay, posible pang umabot ng ilang buwan ayon sa PHIVOLCS. Halos 40% ng mga Pinoy naniniwalang gaganda ang kanilang pamumuhay sa loob ng susunod na 12 buwan ayon sa isang survey. Vic Soto, ipinaubaya na sa anak na si Vico Soto ang desisyon sa darating na national elections. At Vice Ganda, aminadong nanggagaling sa sariling bulsa minsan ang papremyo sa It's Showtime. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. Narito mga news scoop ngayon. Dahil sa utang na 500 pesos, isa patay, isa sugatan sa pananaksak ng lasing na kamag-anak sa Negros Oriental. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Patay ang isang 38 anyos na ina habang sugatan naman ang kanyang 16 anyos na anak matapos silang saksakin ng kanilang kamag-anak sa loob ng kanilang bahay sa Bayawan City, Negros Oriental. Kinilala na sawi na si Melody habang ang sospek ay si Junjun, asawa ng hipag ng biktima. Ayon sa asawa ng biktima na si Ron, dumating umano ang sospek sa kanilang bahay na lasing. Habang pinapatulog ni Melody ang kanilang 10 buwang gulang na sanggol sa sala, bigla na lamang umano siyang inatake ng sospek at sinaksak sa batok. Dahil sa lakas ng pagkakasaksak, nabali pa ang kutsilyo. Hindi pa umano tumigil ang sospek at ginamit pa ang sirang kutsilyo para saksakin sa noo ang 16 na taong gulang na anak nito. Lumabas sa investigasyon na posibleng ugat ng insidente ang alitan sa pera. Ayon kay Ron, may utang siyang 2,000 pesos sa sospek at 500 pesos lamang ang hindi pa nababayaran na kanyang hinuhulugan. Nasa kustudiya na ng pulisya ang sospek at naharap sa kaukulang kaso. Lalaki na may history ng sakit sa pag-iisip sa Cagayan na naga, isa patay, 7 sugatan. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Isang 75 anyos na lalaki ang nasawi habang 7 iba pa ang sugatan matapos ang pananaga ng isang 27 anyos na lalaki sa Barangay Minanga, Piat, Cagayan. Ayon sa Piat Police, bigla na lamang dumating ang suspect sa lamay at nananaga gamit ang bolo ng walang malinaw na dahilan. Ikwinento rin ng pulisya na may dati ng sakit sa pag-iisip ang suspect at sumailalim sa gamutan, ngunit tumigil umano ito sa pag-inom ng maintenance na gamot at sa pag-follow up sa doktor. Agad na naaresto ang suspect matapos ang insidente at dinala sa presinto. Samantala isinugod sa ospital ang mga sugatan, ngunit isa sa kanila ang nasawi kalaunan. Nagsampa na ng kasong pulisya laban sa suspect. Hantavirus case sa Pilipinas itinanggi na ng Department of Health. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Tiniyak ng Department of Health na wala pang kaso ng hantavirus sa bansa. Ito'y matapos kumalat ang report na 3 katao ang nasawi sa isang Atlantic cruise ship dahil sa naturang sakit. Bagaman wala pang naitatalang bagong kaso ng hantavirus sa bansa ngayong taon, nilinaw ni Dr. Rodgin Solante, isang infectious disease expert, na may mga naitalang kaso sa bansa noong mga nakalipas na taon. Kaugnay nito, nilinaw rin ng World Health Organization na nananatiling mababa ang panganib sa hantavirus sa kabila ng outbreak sa cruise ship. Nagmumula ang hantavirus sa mga daga. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, pananakit ng ulo, tiyan at kasukasuan, pati na rin ang pagkahilo o pagsusuka. Para sa News Scoop, ako si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagpuputol ng kuryente, sinuspende ng Energy Regulatory Commission o ERC mula Mayo hanggang Hulyo. Naritong news scoop ni Kim Gomez.
Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspension ng disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi makapagbayad ng kanilang kuryente mula Mayo hanggang Hulyo. Ayon sa ERC, papayagan din ng hanggang 3 buwang installment payment para sa mga konsumo na hindi lalampas sa 200 kWh kada buwan. Ibig sabihin, hindi agad puputulan ng kuryente ang mga hindi makakabayad sa nasabing panahon. Bukod dito, sinabi ng ERC na ang bayad sa distribution utilities na naka-installment ay maaaring ipasa o hatiin sa mga power generators upang maibsan ang mabigat na singil sa kuryente na dulot ng epekto ng sigalot sa Middle East. Layunin ng hakbang na matulungan ang mga consumer na naapektuhan ng mataas na presyo ng kuryente habang pinapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente sa Pilipinas. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pagpaparami muli ng baboy sa bansa, plano ng Department of Agriculture. Naritong news scoop ni Anjo Riñon. Paiigtingin pa ng Department of Agriculture ang programa sa pagpaparami muli ng baboy sa bansa upang mapatatag ang supply at mabawasan ang pag-angkat ng karne. Ayon sa kagawaran, sisimulan ang pinalawak na repopulation program sa pagbili ng nasa 32,000 glits o inahing baboy bilang bahagi ng pagsisikap na maibalik ang industriya mula sa epekto ng African Swine Fever. Pinangungunahan nito ng National Livestock Program sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry na layong maibalik sa dating antas na nasa 13 milyon ang populasyon ng baboy sa bansa. Target din ng kagawaran na makapagdagdag ng 6 na milyong baboy pagsapit ng 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., aabot sa 1.6 billion pesos ang programa at bahagi ito ng Animal Industry Development and Competitiveness Act na maglalaan ng 20 bilyong piso kada taon para sa livestock sector. Para sa News Scoop, Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pag-alboruto ng Mayon Volcano sa Albay, posible pang umabot ng ilang buwan ayon po yan sa FIVOX. Naritong news scoop ni Riabel Medina. Posible pang umabot ng ilang buwan ang pag-aalboruto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ito ang ibinabala ni PVOX Director Teresito Bacolcol matapos ang pagbubuga ng abo ng bulkan nitong weekend. Ayon kay Dr. Bacolcol, bagaman maaari pa ring magbuga ng uson at lava flow sa loob ng ilang buwan tulad ng nangyari noong 2023, hindi pa kailangang itaas sa Alert Level 4 ang status ng bulkan dahil lava flow collapse lamang ang naganap noong Sabado. For now, hindi pa naman kasi yung nangyari nung Sabado, nag-collapse lamang yung lava flows natin. Expected yan kasi nag-accumulate doon sa upper slope and naging unstable kaya nag-collapse as uson or yung PDC. So hindi talaga nagbabago yung overall condition ng vulkan, consistent pa rin sa alert level 3. It's just that nag-collapse yung nasa taas. Yan ang tinig ni PVOX Director Teresito Bacolcol sa panayam ng DWIZ. Para sa News Scoop, Riabel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pag-i-import ng langis, itinigil muna ng Department of Energy dahil sa kakulangan ng storage facilities. Naritong news scoop ni Freddy Pestaño. Inihinto muna ng Department of Energy sa ngayon ang pag-import ng langis dahil sa kakulangan naman ng storage facilities. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi na kinakailangang mag-order muli ng langis dahil sapat pa ang supply nito at hindi nakakayanin pa ng mga imbakan ang karagdagan pang milyong-milyong litro. Gayunman, nilinaw ng kalihim na mananatiling opsyon ng pamahalaan ng government-to-government procurement sa ibang bansa kung kinakailangan at kung sapat na ang pasilidad na paglalagyan nito. Para sa News Scoop, Freddy Pestaño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Buying power ng Biso bumagsak sa 73 centavos sa nakalipas na 8 taon. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Naritong news scoop ni Angelo Bainio.
Bumagsak sa pinakamababang level ng nakalipas na 8 taon ang buying power ng Philippine peso sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 73 centavos ang halaga ng piso nitong Abril. Ito ang pinakamababang level simula noong 2018. Nangangahulugan ito na ang 100 piso noong 2018 ay bumaba na sa 73 pesos o ang halaga ng 1,000 piso 8 taon na nakalipas ay bumagsak sa 730 pesos. Sinusukat ang purchasing power ng piso sa real value ng local currency batay sa halaga ng mga produkto at serbisyo. Crime rate sa buong bansa bumaba. Ayon po yan sa Philippine National Police. Naritong newscoop ni Daryl Justin. Bumaba ng 34% ang crime rate sa buong bansa mula Enero hanggang Abril ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nortates Jr., may uugnay ito sa ipinatutupad na Safer Cities Initiative ng pamahalaan na layong maiwasan ang krimen sa pamamagitan na mas mataas na police visibility. Dagdag pa ng PNP Chief, mayroon mang nagtaas ang focus crimes. Kapag pinagsama-sama pa rin ang lahat ng kaso, magandang balita pa rin ang mahigit 30% pagbaba nito. Kabilang sa mga sinasabing focus crimes, ang mga seryosong krimen tulad ng murder, homicide, physical injury, rape, theft at karnaping. Para sa News Scoop, Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nicolas Torre III tatakbo bilang Vice Presidente sa 2028. Alamin muna natin kung fact or fake. May kumakalat na online post na nagsasabing si Nicolas Torre III ay tatakbo bilang vice-presidente sa 2028. Ayon sa quote card, sinabi umano niya na tatakbo siya upang maitama ang mga pagkakamali ng kasalukuyang vice-presidente. Pero ang tanong, totoo ba ito o fake? Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, fact or fake? Ito ay fake. Ayon mismo kay Nicolas Torre III, hindi niya sinabi ang naturang pahayag. Pinabulaanan niya ang quote card at nilinaw na hindi siya nag-anunsyo ng pagtakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. Wala rin siyang opisyal na plano na pumasok sa politika sa ngayon. Ayon sa kanya, ang kanyang pangunahing focus ay ang kanyang trabaho sa MMDA. Wala ring lehitimong ulat mula sa mga mapagkakatiwalaang balita na nagsasabing tatakbo siya bilang presidente sa 2028. Kaya malinaw na ang kumakalat na post ay hindi totoo at isang maling impormasyon. Paalala, bago maniwala at mag-share, siguraduhin muna kung tama ang impormasyon. Para sa Facts or Fake, Kim Gomez nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake? Vic Soto ipinauubaya na sa anak na si Vico Soto ang desisyon sa darating na national elections. At Vice Ganda, aminadong nanggagaling sa sariling bulsa minsan ang premyo sa It's Showtime. Alamin sa Spotted Report. Yan to. Para sa aking balitang showbiz, tiwala si Vic Soto sa anumang desisyong gagawin ng kanyang anak na si Pasig City Mayor Vico Soto pagdating sa political career nito. Ito ay sa gitna ng mga ugong-ugong na pinapatakbo si Vico ng ilang taga-suporta nito bilang Pangulo sa taong 2028, ngunit nauna na itong nagsabing wala siyang balak tumakbo sa anumang posisyon matapos ang kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde ng Pasig. Ayon kay Vic, wala pa sa tamang edad ang kanyang anak upang maging Pangulo dahil magiging 38 anyos pa lamang si Vico sa 2028 at 40 anyos ang minimum age para tumakbo bilang Pangulo alinsunod sa konstitusyon. Dagdag pa ni Vic, bagamat nakaka-proud maging ama ng isang popular na politiko, ipinauubaya niya kay Vico ang desisyon kung tatakbo ito sa anumang posisyon sa hinaharap. Gayunpaman, naniniwala si Vic na magpapahinga lang sandali ang kanyang anak at muli itong babalik sa politika dahil nasa dugo nito ang serbisyo publiko. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, aminado
Aminado si Vice Ganda na paminsan-minsan na rin siya mismo ang namimigay ng papremyo sa kanyang mga game shows. Ayon kay Vice, ito'y dahil naaawa siya at hindi kinakaya ng kanyang puso kapag kaunting pera lamang ang naiuwi ng mga contestants. Dagdag pa ng komedyante, pinadadali niya na rin minsan ang mga tanong o talagang nagbibigay siya ng mga clue para maiuwi ng manlalaro ang premyo. Anya kinakausap at humingi na lang siya ng sorry sa kanilang staff dahil hindi niya talaga matiis na hindi magbigay ng tulong lalo na sa mga nangangailangan. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Mga controversial na issue, isa sa mga nakakaapekto sa pagpili ng kandidato ayon sa isang political analyst. Pilian. Kasama rin ho ba na ina-anticipate o kino-connect somehow at kasama rin sa consideration ng mga Pinoy itong mga balita, itong mga issues na nangyayari kakabit nitong pagde-decide para sa eleksyon sa 2028, Prof? Ano po yan yung mga issues na nangyayari ngayon dahil malayo-layo pa yung yung ilan po dyan ay matatandaan ng mga Pilipino. Hindi ho lahat yung matatandaan, pero may ilan. Lalo na yung mga controversial, sobrang controversial na issue, yung flood control, yung mga ganyang bagay ho. Lalo na kasi every election, pag nagpapa-survey itong mga survey companies, tinatanong nila yung mga respondents, ano ba sa tingin nyo ang dapat i-address agad-agad ng pamahalaan natin o ng ating mga political leaders? So may mga top issues po doon. Yung mga top issues, kadalasan, tungkol sa ekonomiya. Makawalan ng trabaho, mataas na presyo ng mga bilihin. Pag yun po ang issue na yun, baka meron kayong solusyon, yung kandidato may solusyon, baka maging pabor doon sa kandidato na yun. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aminadong 3 taon na silang hindi nagkakausap ni Senador Amy Marcos. Nicolas Torre III tatakbo bilang Vice Presidente sa 2028. Alamin kung fact or fake. Gina Alahar gumamit daw dati ng droga. Alamin kung chismis o totoo sa fact or fake. Kumita sa pagiging freelance scriptwriter. Alamin ang diskarte sa racket. Totoo ba na nakakatulong ang pagmi-makeup sa mental health? Let's prove it. Lasapin ang linamnam ng mga pagkaing tatak bacolod sa highly recommended. Delayed o canceled ang flight pero tumangging mag-refund ng airline? Nako, bawal ito! Anak ni Rufa Gutierrez na si Lauren Bectas nakapagtapos na ng kolehiyo sa Amerika. Aura Briguela muling naasaar sa kanyang mga basher. Sunshine Cruz rumesba sa bashers na sinabihan siyang tabingi ang muka. At AJ Rabal idininay ang issue tungkol sa pakikipag-usap ng ama nito kay Kylie Padilla na mag-file ng annulment. At alamin natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Miyerkules na ulit sa Weather Report. Mga detalye ng mga malaking balitang yan sa pagbabalik ng News Scoop. Halos sa 40% ng mga Pinoy naniniwalang gaganda ang kanilang pamumuhay sa loob ng susunod na 12 buwan. Ayon po yan sa isang survey. Naritong News Scoop ni Kim Gomez.
38% ng mga adult Filipinos ang naniniwalang gaganda ang kanilang pamumuhay sa loob ng susunod na 12 buwan. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS, tinukoy ang nasabing grupo bilang mga optimist, habang 32% naman ang nagsabing mananatiling pareho ang kanilang kalagayan. Samantala, 16% naman ang itinuturing na pessimist o umaasang lalala pa ang kanilang buhay, habang 14% ang hindi nagbigay ng sagot. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 na katao sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa naunang survey ng SWS, lumabas na kalahati o 50% ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang nagsabing lumala ang kanilang buhay sa nakaraang 12 buwan, habang 26% naman ang nagsabing nanatili itong pareho. Para sa News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ilang senador na kabilang sa inirekomendang isailalim sa dagdag na investigasyon kaugnay sa flood control scandal, hindi nababahala. Naritong news scoop ni Celi Ortega Bueno. Hindi nababahala sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa chairman sa progress report ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ukol sa inimbestigahan na flood control anomalies. Ito bagamat kabilang sila sa rekomendadong sa ilalim sa higit pang investigasyon para sa mga posibleng kaso tulad ng plunder at katiwalian. Sinabi ni Estrada na hindi siya nababagabag dahil hindi naman na damaging o nakasisira ang rekomendasyon. Idinamay lang anya sila o silang mga senador at kongresista. Wala raw silang partisipasyon at impluwensya sa pag-award, pagbid ng mga kontrata at hindi sila ang gumagawa ng ghost projects. Naglabas na rin anya ng statement ang Budget Office ng Senado na walang record sa paratang na nagpa-insert siya sa national budget o sa 2025 budget ng 355 million pesos para sa flood control projects. Ang kay Estrada, wala naman daw siyang sama na loob kay Senator Lacson. Personal na daw ay nakapag-interpellate siya kay Lacson para naitanong niya rito kung alam nito ang kung sino ang totoong mastermind ng flood control scandal at kung sapat ba sinuli na pera ng mga dating DPWH official na tinuturing ngayon na state witness. Sinabi naman ni Villanueva na hindi siya nababahala sa anumang iniaakusa laban sa kanya dahil nasa panig niya ang katotohanan. Sa dami anya ng balita nitong mga nakaraang buwan, hanggang ngayon ay hindi siya kinakasuhan at mapapatunayan anya sa record na siya mismo ang umalma sa mga flood control projects 2 taon na nakalilipas. Sa pagsasama sa kanya sa inirekomendang isailalim sa preliminary investigation, iginit ni Villanueva na sa kanilang rules, hindi mandato ng Senate Committee na magtakda kung sino ang guilty at hindi. Wala namang pahayag Senator Chis Cudero na isa sa mga inirekomenda na isailalim pa sa karagdagang investigasyon. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. LTO nangunguna sa listahan ng mga ahensyang may pinakamaraming reklamo. Ayon po yan sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Naritong news scoop ni Gilbert Perdes. Nangunguna ang LTO Land Transportation Office sa listahan ng mga pinaka-inirereklamong ahensya ng gobyerno. Kaugnay po yan ng ease of doing business o yung pagpoproseso ng mga transaksyon. Ito'y ayon po yan sa Anti-Red Tape Authority o ARTA. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni ARTA Director General Ernesto Perez na pinakamaraming natanggap na reklamo sa LTO ay sa Metro Manila. Karaniwan niya sa mga natanggap na reklamo ng ARTA ay may kinalaman sa mabagal na aksyon sa mga aplikasyon at paniningil ng mga dagdag na requirements. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Philippine Army dineklara ng insurgency-free ang buong bayan ng Patikul, Sulu. Naritong news scoop ni Joel Pelenio. Opisyal nang idiniklara
ang stable internal peace and security sa buong munisipalidad ng Paticol, Sulu. Isinagawa ang pagdedeklara sa bayan ng Paticol bilang insurgency-free municipality sa Municipal Hall ng Barangay Taglibi sa Lalawigan. Pinangunahan ang seremonya ni Municipal Mayor Kabir Hayudini sa pamamagitan ng Municipal Peace and Order Council at ng Municipal Task Force to End Local Armed Conflict o MTF-ALAC. Kaisa din dito ang 11th Infantry Alakdan Division, Sulu Police Provincial Office at ang Philippine Coast Guard Western Sulu Station. Giit ng militar, mahalagang hakbang ang deklarasyong ito para sa tuloy-tuloy na pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad sa buong bayan ng Paticol, Sulu. Matatandaan na una na ring idineklara ang munisipyo bilang Abu Sayyaf Group Free and Peace-Centered Community. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aminadong 3 taon na silang hindi nagkakausap ni Senador Amy Marcos. Naritong newscoop ni Gilbert Perdes. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na sila nagkakausap ni Senadora Amy Marcos sa nakalipas na halos 3 taon. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, itong naging sagot ng Pangulo na mahinga ng reaksyon sa mga bagong pahayag ng kanyang kapatid. Ito'y matapos ilarawan ng Senadora ang kanyang relasyon sa Pangulo bilang non-existent. Sinabi ng opisyal na kinumpirma ng Pangulo na hindi dumadalo sa Senadora Amy sa mga pagtitipon o okasyon sa kanilang pamilya. Batay naman sa paglalarawan ni Jose Castro sa reaksyon ng Pangulo, dismayado ito sa mga salitang narinig sa kanyang kapatid. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gina Alahar, gumamit daw dati ng droga. Alamin muna natin kung chismis o totoo sa Fact or Fake. Para sa aking fact or fake, matapang na inamin ni Gina Alahar na gumagamit din siya dati ng illegal na droga noong kasagsagan ng kanyang career. Ayon sa aktres, na-impluwensyahan siya ng kanyang kasama na gumamit ng droga para manatili siyang gising kapag may taping o shooting. Umabot din umano ng 2 hanggang 3 taon ang paggamit niya nito. Pero marami naman ang nagtataas ng kilay sa validity na nasabing balita. Ayon sa mga ito, hindi kapanipaniwala ang nasabing issue na gumamit ng droga dati si Gina Alahar. Kaya naman nagtatanong ang mga netizen kung ito ba ay fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ, Fact or Fake. Sa aming ginawang research, aming napagalaman na isa itong fact. Mismo si Gina ang kumumpirma ng nasabing issue. Nasa 20s daw siya nang maranasan niyang gumamit ng drugs, kung saan nagsimula raw siya sa marijuana hanggang sa naging curious na siya sa iba pang dumating na mga bagong droga, kaya't sinubukan niya rin ang mga ito. Inamin din ni Gina na nahook siya sa shabu dahil hindi umano siya inaantok, kaya't malaking bintay sa kanya kapag nasa taping o shooting dahil gising na gising siya. Ngunit noong tumagal na raw ay hindi na niya gusto ang nangyayari sa kanya dahil nagkakaroon na siya ng hallucinations, lalo na 72 hours siyang gising, kaya't nagdesisyon umano siya na tigilan na ito hanggang sa tuluyan niya itong makalimutan. At iyan aking fact or fake para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, Fact or Fake. Anak ni Rufa Gutierrez na si Lauren Bectas nakapagtapos na ng kolehiyo sa Amerika, at Aura Briguela muling naasar sa kanyang mga basher. Alamin sa Spotted Report. Yan, Ton. Para sa aking balitang showbiz, nakapagtapos na ng kolehiyo ang panganay na anak ni Rufa Gutierrez na si Lauren Bectas sa Estados Unidos. Nakamit ni Lauren ang kanyang bachelor's degree sa advertising mula sa Pepperdine University noong May 4. Nagpapasalamat si Lauren sa pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya, kaibigan at ng universidad na naging dahilan kung bakit niya nakamit ang kanyang bachelor's degree. Samantala, lubos ang tuwa ni Rufa sa nakamtan ng kanyang anak at iginit itong proud na proud siya sa
pagtatapos nito ng pag-aaral. Bukod sa inang si Rofa, kasama rin ni Lorin sa kanyang graduation ang kapatid na si Venice Bectas, mga tito na sina Raymond at Elvis Gutierrez at mga pinsang sina Aria at Ezra Gutierrez. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, hindi na naman nakapagpigil si Aura Briguela nang resbakan nito ang kanyang mga basher na tumawag sa kanya na Bronny James. Si Bronny James ay isang basketballista at anak ng NBA superstar na si LeBron James. Sa kanyang Facebook account, inirepost ni Aura ang isang post kung saan makikita ang isang picture na naroon siya at may tatlong malulusog na lalaki na nagpa-picture sa kanya. Nilagyan ito na nag-upload ng caption na with Bronny James at nilagyan ng basketball emoji. May pahabol pang komento ang nag-upload sa comment section kung saan nilagay nito ang mga katagang, "Ang sarap mo, Aura Briguela." Sa kanyang Facebook account ay inilabas ni Aura ang kanyang galit nang murahin at tawagin ito mga bloated ang nag-upload at mga kasama nito. Sinabi pa ni Aura na, "Lait gusto, diet ayaw? Ano yan, isang size lang kayong tatlo para hiraman na lang?" Kung matatandaan, hindi ito ang unang pagkakataon na tinawag si Aura na Bronny James. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Mga sospek na iniuugnay sa umunoy pangingikil ng milyon-milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez na aresto ng NBI sa Pasig City. Halos 1.4 milyong pamilya graduate na mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program simula 2022 ayon sa DSWD. Sunog sa Navotas Sanitary Landfill, halos 80% na ang naapula ayon sa Navotas LGU. Panukalang magkaloob ng 5,000 pisong ayuda sa mga bagong graduate isinusulong sa Senado. LTFRB, iniimbestigahan na ang umano'y irregularidad sa pag-onboard ng TNVS at malawakang anomalya sa ride-hailing sector. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Total ban sa vape isinusulong ng DOH. DILG Secretary John Vic Rimulya planong muling maggobernador sa probinsya ng Cavite. Senador Rodante Marcoleta, isa sa mga inirerekomendang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa umano'y budget insertions at kickback sa flood control projects ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Pilipinas handa nang magsagawa ng laboratory testing sa 38 Filipino crew members ng expedition vessel NV Hondius kapag umuwi ng bansa dahil sa posibleng hantavirus exposure. Senator Kiko Pangilinan itatalaga na impeachment manager sa posibleng impeachment trial versus VP Sara Duterte. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa pagiging freelance scriptwriter. Alamin ang diskarte sa report na ito. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Kung mahilig kang magsulat, mag-storyboard at bumuo ng dialogue o content na nakakapukaw ng atensyon, subukan ang pagiging freelance scriptwriter. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket.
unang-una, mag-practice sa pagsusulat ng scripts para sa YouTube, commercials, explainer videos, corporate trainings o reels. Kailangan mong magkaroon ng magandang sense ng pacing, audience hangout at flow ng kwento. Gumawa ng portfolio. Maaari mong gamitin ang mga sample scripts kahit para sa sarili mong channel o content mock-ups. Ipakita yung variety mo. Short scripts, ad copy, or video narration. Mag-browse sa mga freelancing platforms gaya ng Upwork, Freelancer o mga local groups. Iset ang presyo ayon sa haba ng video, complexity, revisions at kung gaano ka ka-experience. Siguraduhin malinaw ang terms, ilang revisions, turnaround time at copyright ng script. Kaya kung gusto mong gawing kita ang talento mong magsulat, itry mo na. Sabi nga diba, hindi napupulot ang pera. Tonight, we crown a Game Zone champion. Champions fight with heart and determination. Yan ang tunay na panalo. Play for fun. Play responsibly. Gambling is not an accepted way of livelihood and does not solve financial problems. Totoo ba na nakakatulong ang pagme-makeup sa mental health? Patunayan natin yan sa report na ito. May mga araw na parang pakiramdam natin ay ang baba ng ating self-confidence at nakakaapekto ito minsan sa ating pagtingin sa ating sarili at sa ating mental health. Pero mabuti na lamang at nariyan ang makeup na maaaring makatulong sa pagbo-boost ng ating self-confidence. Pero alam mo bang hindi lamang nito na i-enhance ang pisikal na mga itsura natin dahil malaki rin umano ang maitutulong nito sa ating mental health. Kung totoo ba na nakakatulong ang pagme-makeup sa ating mental health? Let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Noma Nazish, isang lifestyle and wellness journalist, ang pag-aayos ng sarili tulad ng pagmi-makeup ay pwedeng magbigay ng sense of control at routine na nakakatulong lalo na kapag ang isang tao ay nakakaramdam ng stress o low mood. Ang simpleng gawain na ito ay pwedeng magdagdag ng self-confidence dahil nakakaramdam ang isang tao na sense of self-care dahil inaalagaan niya ang kanyang sarili. Binigyang diin din na ang self-care activities ay pwedeng maging parte ng behavioral activation, kung saan ang maliliit na gawain ay tumutulong para maibalik ang energy at ma-improve ang mood kahit paunti-unti lang. Sa madaling salita, hindi lang ito basta-basta pampaganda dahil pwede itong maging maliit na hakbang para gumaan ang iyong pakiramdam at tumaas pa ang iyong kumpiyansa sa sarili. Lasapin ang linamnam na mga pagkaing tatak Bacolod sa report na ito. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Tikman ang mga natatanging putahe ng Bacolod na tsak na mapapabalik ka sa sobrang sarap. Una na dyan ang chicken inasal, ang tanyag na inihaw na manok ng Bacolod. Binabad sa espesyal na timpla ng kalamansi, suka, bawang at atsuete. Pagkatapos ay inihaw sa uling for more tasty and savorable experience. Sunod dyan ang piyaya, isang matamis na flatbread na puno ng muscovado sugar. Perfect bilang merienda o pangpasalubong. Ang kansi naman ay isang mainit na sabaw na kombinasyon ng bulalo at sinigang, gamit ang batuan bilang pampaasim at karaniwang may laman ng baka at bone marrow. Ang KBL naman o kadyos, baboy at langka, isang tradisyonal na ulam na may pigeon peas, baboy at langka na may natatanging asim mula sa batuan fruit. At ang huli ay ang Napoleones, isang masarap na pastry na may manipis na mga layer ng dough at matamis na custard filling, pinatungan ng sugar glaze para sa dagdag na tamis. Kaya't wag nang palampasin pa na matikman ang mga natatanging putahe ng Bacolod. Kaya't tara na at lasapin ang mga ito sa inyong susunod na food adventure. At yan ang ating Highly Recommended. Delayed o canceled ang flight pero tumangging mag-refund ang airline?
Alamin ang kaparusahan sa report na ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Delayed o canceled ang flight pero tumangging mag-refund ang airline? Nako! Bawal ito. Karaniwan ang mga tao ay maagang nagbubook ng flight para mas mahaba ang preparasyon at para sapat ang panahon para makaipon. Ngunit paano kung na-cancel o na-delay ang flight mo pero ayaw itong i-refund ng airline kung saan ka nag-book ng trip? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Nakasaad sa DOTC DTI Administrative Order No. 1 Series of 2012 o ang Air Passenger Bill of Rights. Obligasyon ng mga airline na magbigay ng refund sa mga pasahero kung na-cancel o nasa 3 oras ng delay ang kanilang flight. Ayon sa batas, ang refund ay dapat maibigay kaagad sa mismong araw ng booking. Ang sinamang airline na tumangging magbigay ng refund ay maaaring ireklamo sa Civil Aeronautics Board. Bisitahin lamang ang kanilang website www.cab.gov.ph. Maaari ring sampahan ng kaso ang airline para sa danyos kung malaking abala ang naidulot ng canceled o delayed flight sa pasahero. Kaya sa mga airline, kung ayaw nyong mabash, pagandahin ang serbisyo. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat pasahero para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy weightlifter na si Albert De Los Santos nakasungkit ng gintong medalya sa weightlifting sa Egypt. Naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagwagi ng gintong medalya ang Pilipinong weightlifter na si Albert De Los Santos sa 2026 IWF World Junior Championships sa Egypt. Buhat ni De Los Santos ang kabuuang 326 kilo na nagtakda ng bagong world record sa junior category ng men's 71 kg division. Malayo ang lamang niya sa kalaban na si Yash Kandagela ng India na nagkamit ng pilak habang tanso naman si Jimmy Lopez ng Ecuador. Sa kabila ng pinagdaan ng lungkot matapos pumanaw ang kanyang ama 2 buwan na ang nakalipas, nagawa pa rin ni De Los Santos na manalo at gawing inspirasyon ang kanyang laban. Ito na ang ikatlong world title ni De Los Santos matapos din siyang magwagi noong nakaraang taon at sa iba pang international youth competitions. Para sa Sports News, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Sunshine Cruz, rumesbak sa bashers na sinabihan siyang tabingi ang muka. At AJ Raval, idininay ang issue tungkol sa pakikipag-usap ng ama nito kay Kylie Padilla na mag-file ng annulment. Naritong eye-spotted report ni Anton. Hindi pinalampas ni Sunshine Cruz ang panlalait ng ilang netizens na nagsabing tabingi at hindi pantay ang kanyang muka. Sa isang Facebook post, ipinaliwanag niya na ang kondisyon niyang myasthenia gravis ang dahilan ng paminsang paghina ng kalahating muka niya. Paliwanag na aktres, ito rin ang dahilan kung bakit mas prioridad niya ngayon ang kalusugan at kapayapaan ng pamilya kaysa sa mga proyekto sa showbiz. Nagpaalala rin si Sunshine sa publiko, lalo na sa kababaihan, na mas mabuting magpalakas at magangat ng kapwa kaysa mangusga. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, pinasinungalingan ng aktres na si AJ Raval at sinabing fake ang kumakalat na issue na pinayuhan ng kanyang amang si Jeric Raval si Kylie Padilla na mag-file ng annulment laban sa kanyang asawang si Aljur Abrenica na kanyang karelasyon ngayon. Ayon kay AJ, walang katotohanan ang mga lumalabas na balita at iginit niyang walang nag-aaway sa pagitan ng magkabilang panig. Dagdag pa niya, maayos ang relasyon nila at walang tensyon sa pagitan ng kanilang pamilya. Gayunpaman, nilinaw ni AJ ang sitwasyon upang tapusin ang spekulasyon at maiwasan ang maling impormasyon sa publiko. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impinang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Take the risk. Kung mare-reject ka, edi experience. Kung ma-hire ka, edi paldo. Ang importante, gumagalaw ka kahit hindi ka
sigurado. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News at manood ng live sa Aleo Channel 23 at DWIZ News TV. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Scoop Exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.